to my YouTube channel mga boss. At mayroon na naman ulit tayong gagawin. Consort 5 Auto EV 502B amplifier. At ang problem nito, ayaw daw tumunog. Ngayon, saksak natin. Tapos doon natin yung switch. Pero wala tayong naririnig na may pumitik na relay. So ayaw pumitik yung relay. Pagka ganyan, ayaw pumitik yung relay. Sabihin, may nadidetect ang amplifier stage na mayroong na change value either transistor, bus transistor, or biasing transistor, DC na yung kanyang out. Kaya nagpo-protect ang relay. Okay, so ngayon, umpisahan na natin ang ating pag-troubleshoot. Una, patayin natin siya. Okay. Iwan lang kita rito dahil wala pa akong taga-video. Ayan. Ayan. Steady lang natin yan. Bunutin natin. Bunot mo na saksak. Masakit. Ayan. Ayan, gawa na pala to. Example na siya. Okay. So, una natin gawin, tester natin ang kanyang filter capacitor kung mayroon pa bang DC volts para magiging safe ang ating amplifier stage kung sakali. Tingnan natin kung may DC volts pa. Set natin itong tester sa DC 200 volts. Ito yung kanyang filter. So, meron pa nga natitira, 3.6. Nakikita niyo po ba? 3.6 volts. Yung isa naman, ito yung isa. May natitirang 11 volts. Gawin natin, meron tayong pang discharge. Ito ay resistor lang po ito na 150 ohms. Okay, discharge natin. Yan. So, malamang wala na to. Okay, tester ulit. Yan, meron pa natitira. 1 volts na lang. So, i-short na lang natin yan. Ayan. So, wala na yan. Ayan, wala na. Dito naman sa kabila, wala na rin. Siguro tayo. Ayan. So, una nating i-tester ay set natin to sa ohms. 200 ohms ang ating 200 ohms ang ating digital tester. Tester muna natin ang kanyang biasing transistor. Ayan. So, wala tayo nare-reading. So, mayroon tayo wala rin. Set natin sa 2K. Baka kinakabos lang. So, mayroon tayo na reading na 1.1 ohms. Dito sa kabila. So, wala. So, dito naman tayo sa right channel. May 1.1. So, dito wala rin. Wala. So, ito yung kanyang bias control. Transistor. Base. Wala rin. Okay pa rin siya. Okay. Wala rin. Okay din. Okay. Wala. Wala din.
Okay. Okay naman so far. Okay naman so far. So, wala din. Okay. So, ang gawin natin dito, either ang nangyari nito, maaaring may nag-leak lang na transistor. So, ang gawin natin dito, tatanggalin natin itong transistor na to. Itong apat na. Ayun. Ang number nito ay 5401. 5401. Galing muna natin ito siya. Para di tayo mahirapan. Ayan. Ayan. Okay. Ito na ang kanyang board. So, itong papalitan nito, itong transistor to 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay. Tanggal na. Ayun. Ayan, papalitan natin to. Okay. Matalsik na. Okay. Tanggal na lahat. Ayan. Makikita niyo po. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, wala na siya. Yan lang transistor. Sa mga concept 502A at 502B, meron talagang apat na transistor na kalagay dyan. So, ang number niyan, 5401, 5551. So, ito, may number tayo. Ito yung ating pang-replace. 5551. Okay. 5551. Five, 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 one. Then, isa pa, 5551.
Hindi ko na tinister kasi tiwala naman ako dito eh. Pisa na ito, brand new naman. Okay. Ito yung 5401. Na 9015 to. Okay na lang. Yan, 5401. 2 in 5401. For short, 5401 lang. 54. Okay. Sobrang init ang ating soldering iron. Pagka ganun. Mahirap hinangin pag sobrang init. Para tayong nag-welding lang. Pag dikit, baklas agad. Okay. Happy hour natin. Ito palang wire na to. Ground lang to siya, ground. So, putol na dito. So, nilagyan natin ng wire para matap sa body itong heatsink. Okay. Ground lang yan.
Okay, malinis na. Stir natin ang kanyang hininangan kung walang nagkakadikit. Kung walang dumikit. Okay. Ito ay protekto siya sa transistor, protekto sa relay. Supply ng relay, 12 volts. Okay. Actual na natin testing. So, bali, ito yung napalitan natin. Ayan. 4 na transistor. 5401, dalawang 5401 at dalawang 5551. Kasi minsan, sa katagalan nagkaroon ng mga alikabok ang board. So, habang gumagana, nagkakaroon ng kunting static or detection ang kanyang linya. So, nagkaroon siya ng resistance. So, matawid sa kabilang lines. Kaya kung minsan, yun po yung number 1 na bumigay. Okay. Dito na tayo. Malalaman natin to ngayon kung nagpo-protect pa rin siya. So, ang ikabit natin yung supply, ito lang muna. Ayan. Ayan, mga amplifier stage lang muna. Para ma-check natin yung biasing. Yan lang muna. Isa lang. Para ma-check natin kung nagpo-protect na yung relay o nag-switch na. Tapos testira natin yung bias. Mag-okay na siya. Yan. Lagyan natin ng basahan para safety. Okay. Saksak ko na. Yan. Pumitik ang relay. I-voltage bias natin. Ayan. Ito yung voltage bias natin. Wala tayong mapaglagyan. Ayan. Dito na lang sa gilid. Kita ba? Ayan. Ganyan natin konti para harap. Ayan. Ito yung voltage bias. Nakasi tayo sa 200 volts DC. Ang pagbias natin dito, itong nakadikit dito ng power transistor o power output transistor, ang testira lang natin dito sa pagbias ay ang collector at emitter. Ang collector at emitter ay side by side, kabila ang dulo. Tatlong paa yan eh. So, dito tayo mag-tester. Dapat ito ay may 0.4. Yan, 0.4 pasok. Ito naman, dapat may 0.4 din to. 0.4. Ayan, 0.4 din. So, ito naman, dapat may 0.4. Ayan, 0.4. Ito naman, dapat may 0.4 din. Ayan, 0.4. Okay. Ito naman, dapat may 0.4 din. 0.3 siya, pero pasok na yan. 0.3, 0.9 yan eh. Ay, 0.3, 0.39. So, pasok na yan. Ito naman, 0.4. Kaya, 0.3 din. Okay na po yan. So, iusog natin tester kasi hindi natin matestiran yung iba. Ito ay 0.4. Okay, 0.4. Tapos dito naman, dapat may 0.4. Ayan, may 0.4. At ito naman, dapat may 0.4. Magdubli ingat po kayo dito dahil pag nagkadikit, alam mo niya, uusok po yung ampli mo. Pag dumikit yung test probe. Okay? So, since okay naman so ikabit na natin. Actual, so, bago natin tanggalin yan, tester natin kung may voltage pang natitira. Naka-off na po siya at nakabunot ng saksak. So, tester natin ang kanyang filter capacitor na 10,000 microfarad over 63 volts.
So, may natitira pang 18.3 volts. So, di pa pwede. Ito naman kabilang filter. Kasi dalawang filter to eh. 15. Pababa na siya, pababa. 14. So, para mabilis, gamitan natin ng pang-discharge. Huwag natin munang i-short agad kapag mataas pa. Dahil sigurado ako mag-i-spark yan at maapektuhan ng ibang pyesa. So, ito, resistor lang to siya. Or short. Di pwede i-short killer. Yan. Okay? So, malamang, wala na yan. Testira natin ulit. Okay. Oh, wala na. 0 volts na. Ito naman, kabila. Oh, may man natin tira pang 1 volts. So, ang gagawin natin dito, i-short na lang natin. Okay. Yan. Testing na natin to. Absent yung ano natin, taga video, kaya nilagyan ko na lang ng stand. Ang pag-testing pala natin dito, hindi natin patagalan ang music kasi madidetect at magkaroon tayo ng copyright. Madidetect sa YouTube. Magka-copyright tayo. Okay. Ito supply sa tune control. Ito. Positive 8 and negative 8 at isang ground. Ito naman yung kanyang protect. Switch off kapag mainit ang heatsink. Automatic switch off. Or sensor control detector. Ito naman yung supply sa 909 para sa AC volts papuntang DC. Dinadaan ng regulator na 7808 at 7909 para sa tone control. Okay. Ito pa pala, meron pa. Itong speaker out na to siya. Sa out. Nandito sa loob. Okay. Wala pang blower to. Tinanggal natin kasi ililipat natin ang area yan. Okay. Lipat natin sa kubaw. Kuha. Saksak natin ulit. Saksak natin. Lagyan natin ng speaker. Lagyan ng speaker. Ayan. Tapos saksak. Iwan natin power. Ayan. Ayan. Kunin natin yung pag-testing. Okay, tuloy po ang ating video. Kanina natigil dahil mayroon tayong sine-check up na ref. Ito na ngayon. Kanina, mag-testing na lang tayo. Ito na, testing natin ngayon. So, yan. Saksak ko na to. Okay. Tapos, zero volume. Gamit natin ang ating huwag natin patagalan to ng mag-testing kasi ang ating sounds ay baka makapiright tayo. Kahit kunting testing lang. Ayan. Ayan. Okay. Wag nating, okay na po siya, tumutunog na siya. So, wag lang nating patagalan dahil yun nga, baka makapiright tayo. May copyright kasi ito sa pag may sounds. Okay, hanggang dito lang po ang ating video at maraming salamat at paki-subscribe po sa ating YouTube channel at para maging updated po
po kayo sa ating susunod na i-upload. At huwag niyo rin kalimutan ang notification bell. At like, hanggat maaari, share na din. Mabilis kumalat ang ating video at mas marami pang matututo. Okay. Salamat.